aking haharapin. Salamat dahil ikaw ang nagbibigay ng galak at kasapatan sa aking buhay. Ibinubukas mo ang aking mata para makita ang kagandahan ng aking paligid at ako'y labis na nagpapasalamat. Patuloy mo akong gawing halimbawa sa mga kabataan kung paanong mabuhay na tapat na sumusunod sa iyo. Panginoon, ikaw ang aking tagapagligtas. Panginoon at Hari, nalalagpasan ko ang mga hamon ng buhay noon at ngayon dahil ikaw ang aking sandigan. Walang hanggang kitang pupurihin. Sa pangalan mo, Jesus, itong aking dalangin. Amen. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, saktong 1:30 ng hapon. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Hi, and hello everybody! Kumusta po kayong lahat? Welcome po sa programang Ahensya de Konsensya. Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga tumututok sa atin dito sa 1116 DXAS. Siyempre, oras na ng Ahensya de Konsensya at kasama niyo po ang Social Security System para sa hapong ito. And of course, Thursday afternoon, ibig sabihin, basta Huwebes, kasama nyo ang SSS. Uulit-ulitin natin. Huwag nyo pong kalimutan, every Thursday, 1:30 to 2:30 in the afternoon, kasama nyo po ang SSS. At ako ang inyong magiging lingkod. De ustedes servidor, Doses Barkada, Nap Rabanal, di Secana. Siyempre, sa hapong ito, pag-uusapan natin ang mga kaganapan dito sa SSS Mindanao West Division at iba pang mga content, mga abiso, mga benepisyo, programa at mga updates mula sa SSS Main Office. Okay? Hindi po tayo basta na lang pag-uusapan natin ng isang programa na kung saan ay wala tayong mga konteksto nito. Gusto natin, pag pinag-uusapan natin ng isang ideya, ang isang programa, isang benepisyo, syempre, dagdagan natin ng mga palamuti para mabango, para maganda at masarap pakinggan, di ba? Kaya ngayong hapon din, kukumustahin muna natin ang ating mga masugid na tagapakinig, mga followers, mga fans ng ating minamahal na stasyon, di aton mga ciudadanos de Zamboanga, ketal ustedes allí. Ojalá ay bueno di aton tarde. Ya pwede Manchester mga kwanto minuto, no? No matamen Manchester hasta lego alas 5. Otro kwentekel. Kaya kabato man mediodía, senetamen, no? Para anay kita andal dito, man merienda, no? Pero aquel lego pa usually merienda alas 2:30, alas 3:30 o alas 3. Pero ahora uhi kita na di atong programa. Pabor, no? Akal mga barkada di aton. Si Chenos Tiempo, si Pedes Man Share, di aton na live streaming. Kay live kita ahora, hindi lang na radyo. Sino na di aton social media account aki na Facebook. So, buska lang, no? 1116 DXAS. You can share our content. You can share live streaming whether sa inyong mga feed, sa walls ninyo, or kaya naman sa GC, or directly sa mahal nyo sa buhay. Ito ay makakatulong po sa kanila kung sakali man may mga pangangailangan sila sa SSS, may mga katanungan sila,
at mas naisin nila na hindi muna bumiyahe papunta sa ating mga opisina dahil nga sa hirap ng buhay ngayon, mahal ang pamasahe, el gasolina, takwida bata na kasa, no, manada rason, no, si keres na nakasa, amokel man share kanila este di aton mga programa aki na stasyon, no? Especially this one, SSS, kasi alam nyo naman, we have benefits and programs that sooner or later, despite, no, na sabihin natin, ayaw natin magkasakit, ayaw natin mabalda, darating tayo sa punto na baka mangyari ang mga contingencies na to. Okay? Sa ato mga amiga pod, mga igsuon nato diya sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, kumusta mo? Wala pa ko, dili pod, wala jud ko nakabiyahe katong bulan, no, sa Hunyo. Wala, meron ba? Iniisip ko, parang wala talaga, no? Doon far sa Del Norte, Del Sur, Sibugay, parang wala akong natandaan na may biyahe. Hindi po tayo nakaalis, wala ta kagagawas, kay giuna jud nato ang mga trabaho nato na nabilin diri sa opisina. Isa na diha ang pag-ayo sa ato ang mga plano para sa mga media appreciation, no? Plano para sa mga sponsorship, no, daghan-daghan pod. Pero siguro karong buwana baka makabiyahe na pod ko, ha? So, what I'm trying to say is that na-miss ko na ang bumiyahe uli, no? Higit isang linggo po tayong na stagnant. Hindi naman talaga stagnant na pangit pakinggan, no, na hindi po tayo nakabiyahe dito sa Del Sur, Sibugay at sa Del Norte. Pero nakabisita po tayo sa Basilan, no? And nagawaan na po natin ito ng mga content or yung mga activities natin dyan ay napadala po natin na-post po natin sa ating social media account. Okay? So, ibig sabihin, meron tayong social media account, hindi lang po sa 1116 DXAS. Sa SSS, meron din po tayo. Una sa lahat, paki-like and follow na rin po yung ating official Facebook account sa Philippine Social Security System, no? That's the first one. At pangalawa, itong locally administered. Actually, kinabahan na naman ako. Baka matulad na naman itong ina-administer ito, itong ginagamit kong account na to, yung SSS Mindanao West Division noon, na siguro may nag-report o nagkaroon ng glitch sa system ni Meta, napagkamalan tayong impostor, no? Hindi naman tayo impostor kasi nagtatrabaho tayo sa SSS, legit naman. Anyway, to cut the long story short, nawala yan, na-deactivate, and buti na lang may mini-maintain tayong isa, which is the SSS Mindanao West Division. So, ito po, like na lang, paki-follow, paki-monitor na lang once in a while because nandiyan naman yung mga ibang announcement natin. What if, kung gaya ng mga pangyayari, di ba, lumindol, kamakailan lang, tapos wala tayong opisina. Usually, you just monitor that. Baka bigla po tayong hindi mag-operate, no, sa isang araw o dalawa. So, advantage naman din, no, hindi naman mauubos yung oras ninyo. Hindi mauubos yung oras ninyo kung naka-like kayo, naka-follow. Just once in a while, you monitor it. Baka meron po kayong makukuha na mga impormasyon dyan. Di ba? Mga tayo manghod nato doon isab Basilan Holeban Tawi-Tawi. Okay? Bang kamo kaguna in SSS. Again, sumuok lang kamo mga SSS personnel. Ay kamo sumuok mga computer shop yaon. Aun mga scammer doon. Matao doon mga mandurupang. Matao doon mangayo lang mga scene, magpa-assist, pakawaon na in mga account niyo. Diba? So, you might as well, mandiyan ka mo mato, office nato ang kita Bungaw, ang kita Holo, iban ang kita doon na Isabela Basilan. Okay? So, anyway, yun, sa lahat ng mga gustong magpadala na kanilang katanungan, pwede nyo pong i-text ang ating official text line sa 0916-296-6625 o kaya naman sa 0998-844-1410. Of course, you can also send your private or direct messages. Preferably, diretso po sa ating Facebook account. Okay? Sa 1116 DXAS, your community radio. Meron po tayong live streaming, pero
kung maaari, yung mga shoutout ninyo, mga katanungan ninyo, pwede nyo yung ibato dyan, no? Huwag nyo lang i-post yung inyong mga SS number, yung mga contact information, kasi medyo risky. Hindi na siguro medyo, risky. Talaga ang dami mga scammer, kaliwat kanan, no? Kanina lang, may nabalitaan na naman ako na scam, pero hindi sa SSS, no? Isa sa mga sa pamilya namin may na-scam dahil talagang hindi naniniwala. Hindi pinagsasabihan na nandoon na lahat ng mga sinabihan na wag mo nang ipagpatuloy yan, scam yan. Ayun. Mahirap. Mahirap talaga, no? Matatalino kasi itong mga scammer, kaya dito sa mga sitwasyon na meron kami na binibigyan ng pagkakataon to express or to provide, no? This block time for free, kahit hindi about our content, hindi about our programs, sasabihin pa rin namin, please, wag nyong tangkilikin yung mga nagte-text, nagpapadala ng mga links, nag-email dyan sa group chat na ganito, ganyan, nagpapanggap yan. Dahil nga, sooner or later, dahil ginugroom kayo niyan, kinocondition yung utak nyo, okay, magkaibigan na kami, okay, may tiwala na siya. Then that's the time, hihingi ng bayad, that's the time, hihingi ng pambayad para sa GCash, etc. Okay? So, iwasan natin yan. And, sa mga susunod na mga pag-uusapan natin, uunahin natin yung mga activities locally under Western Mindanao. Then, we'll have a break. Tapos noon, pagpatuloy natin yung mga content na makikita natin, whether sa official Facebook account, sa social media accounts ng SSS, at sa mga press releases natin, no? Para maiwasan nga, pinag-uusapan natin kanina yung scamming. Siguraduhin lang, ang tawag niya, pag magsa-search po kayo, kung gusto niyo po makakuha ng legit na information coming from the SSS, i-type nyo lang po yung ating official branding na @mySSSPH. Sigurado po kayo lahat ng mga result na lalabas sa social media account na ginagamit nyo, yun po yung legit ng sa SSS. Okay? Yan lang, para iwas lang po tayo, ha? Iwas lang po. So bago natin simulan, no, yung mga activities natin na pwede natin pag-usapan or yung mga updates, no? May isang panawagan tayong gagawin para sa mga nakakakilala sa mga babanggitin natin na pangalan. Pero isa lang po yung hinahanap natin dito. Ental kaso lang, ha? Kung kilala po ninyo, just in case you know this person, please inform her to visit the nearest SSS office or look for me or communicate with us. Dahil meron po kaming gustong iparating sa kanya right now on air or personally pag kami ay nag-usap na. Okay? Ayun, batiin natin si Madam Mife. Ayan, ang ating mga listeners at mga fans natin na madalas nakamonitor online, nakamonitor din po sa radyo natin, no? So, pinapasalamatan natin sa maliliit na mga gestures na ito, ha? Nakakataba ng puso. So, thank you very much, ma'am, sa inyong suporta. Itong panawagan ay nagmula po sa opisina ng Cagayan de Oro Processing Center because one SS member by the name of Alan Jose K. Abalde passed away last June 8, 2025. Okay? Ngayon, hinahanap natin yung kanyang wife, quote-and-quote, as per SS record, wife, na ang pangalan si Melinda Cusadio. Okay? Kung nagpakasal sila, Melinda Abalde. Siya po ay may last known address dyan po sa number 37 Santo Niño, Zamboanga City. Kung nakal mga taoy aura ka naton, ali, mga bisinos diato na Santo Niño, si conoce oste, con este si Melinda Cusadio Abalde. Pabor abla, yala mention na si Barkadang Nap. Kay posible ay uno na mga benepisyaryo del depunto, si Alan Jose Abalde. Okay?
So, please, okay, coordinate with us para naman matulungan namin kayo kung ano ang dapat nyong gawin. Okay? So, simulan natin ang ating mga activities locally. Okay? So, pinapasalamatan natin ang ating mga tech crew. Ngayon ay susuportahan tayo through audio, video presentation. Pero actually, technique ko lang yan kasi malabo na nga tong mata ko. No? So, sa mga nanonood po sa atin sa Facebook, ay fa-flash natin yung mga documented photos natin, no? Para naman maiwasan nyo pong makita na nagbabasa ako. Although kaya kong magbasa pero gamit ko tong salamin. Okay? Salamin sa mata na medyo awkward pa para sa akin, hindi pa ako nagpagawa ng bago. So, baka Jenny Ali, tauwi mga ophthalmologist o mga taas mga antipara, baka kailangan naman sponsor. Todo kami kina stasyon nisisita antipara. Or shades. Kung maayos-ayos pa. Okay? So, Doc, kung sino man mga doktor na nakikinig sa atin, baka naman, ito ko lang naman, parang reading glass lang kasi sa malapitan lang siya hindi clear. Pero pag malayo, basang-basa ko pa. Okay, ganyan, nababasa ko yan. Yung mga nasa monitor, nababasa ko yan. Pati yung oras, nakikita ko pa yan. Anong oras yan? Pero itong ganitong malapitan, bekat usa antipara. Okay? So, una sa lahat, ang dami ito sequence natin. May mga activities kasi dito na last month, no, na mas nauna pang nangyari pero hindi natin na-announce ay isi-sequence natin. Okay? Paisa-isa. Okay? Sige. Una sa lahat, ang pagbisita po ng SSS delegate, may small delegate of SSS Western Mindanao employees, no? Kasama po si SVP Doktora Leilani Benigyan, no? Pumunta po ng Holo, no? Para sa SS office po. But of course, part of that is the courtesy visit na ginagawa natin, 'di ba? Pag tayo ay napunta sa mga lugar na hindi pa natin nabisita, kaya nakakaroon tayo ng courtesy visit, okay? At ito po ay nagsimula po ang post na ito. Hindi po nagsimula, sila po ang nag-post and we just shared it, no, yung local government of Holo. Okay? Sa makasamahan natin sa radyo na cover din po ito, no? Officials from the sabi dito, officials from the Social Security System Central and Regional Offices. Nagkataon din pati mga tagapag-ibig, Home Development Mutual Fund at courtesy visit po sa opisina ng mayor and concurrent municipal treasurer na si Mr. Brian Alawi, no? Last June 8, 2026. The purpose of the visit was to seek the local government support for the reintegration of SSS Holo from a satellite office back to a full-fledged branch office. Dahil nga, nagsimula ito, yung SS Basilan, dating branch, naging service office, ngayon ginawa na uling branch. And we're looking forward that SS Holo will have the same situation. Kasi kailangan ng mga proseso ng isang branch para hindi na medyo tumagal yung mga pagpo-process ng mga benefits ng ating mga members. At present, the satellite office has limited approving authority. Transactions that exceed satellite level approval still require members to travel to Zamboanga City, causing added time and expenses. While this is partly true, pwede naman kasing i-endorse na sa service office, no? Pero ang iba po kasi, dumidiretso na lang talaga sa Zamboanga para mas mapadali kasi totoo naman, no? Kapag may communication kami, ipapadala namin from one office to another, it might take some time from that office to communicate to the member or the filer or the beneficiary. But if they visit our office, most likely, no, baka nandiyan na agad, pwede agad mai-communicate sa kanila. Kaya yan nangyayari. During the meeting, SSS officials explained that upgrading Holo to a full branch would give it full transaction and approval authority. That change would allow members in Sulu to process loans, benefits, and other claims locally without going to Zamboanga, no? Technically may correction nandito, no? Hindi po ito post natin ito ay content nung opisina ng ang tinutulungan ng SS dito ay mapadali mga ibang proseso. Most likely, syempre tutulungan kayo paano mag-file ng loan, ganyan, no? But the approval, the processing is automatic, no? Online, no?
and others are coursed through our processing center. No? Mr. Alawi welcomed the request and expressed Mayor Edsirkio Tan's support for the proposal. He noted that improving public service access for SS members aligns with the LGU's goal of bringing government services closer to the people. He also informed the SS officials that he will immediately take steps on this. Mr. Alawi said he will request legislative support from the Sangguniang Bayan of Jolo for a resolution that will formally ask SSS Central Office to reintegrate the present SS Jolo Satellite Office into a full-fledged branch office. Mr. Alawi pointed out the same situation with the Pag-ibig Satellite Office ng Jolo, no? etc., etc., no? Yung situation nila. The courtesy visit ended with both parties agreeing to coordinate on the next steps, including follow-up with SS Central Office once the SB resolution is passed. Okay? Then on June 22, Pagadian conducted an information seminar dyan po sa local government unit ng Pagadian. Okay, around 1,500 job order workers of the local government unit of Pagadian participated in an orientation conducted by employees of the Social Security System Pagadian branch on June 22, 2026. Okay? Akal uno ga kwan dos kwanto letrato, dos letrato. Lang ba abuya? Sige lang. Okay? Diyan po yung ginanap sa Rotonda Convention Center o Rotonda Hills, Pagadian City. The SSS also deployed its e-wheels program during the activity to provide on-site assistance on various members' transactions. The orientation was conducted in preparation for the implementation of the Kasangak Collect program, which enabled JO workers to conveniently maintain their membership to the regular payment of contributions. Participants also receive assistance on membership registration, My.SSS account services, and other SSS-related transactions through the SSS e-wheels program. Okay? Sige lang. Otro sa L1. Yung mga nanonood sa Facebook, sige lang. Anyway, related naman doon, Pagadian branch din naman yan, no? But that was with the DILG. Del otro ga se, ha? Del DILG sa del last pa ese. L1. SL next, yan yung sa pinakahuli lang, kahapon o 2 days ago lang yan. Pero sige lang, no? Anyway, yung mga nakikinig sa radyo, they will understand, no? Yung mga, maintindihan naman nila ito pinag-uusapan natin, no? Susunod tayo doon sa June 26, SSS Zamboanga joins Arbor Day. Ito, lahat ito, lahat dito, entire nation, sometimes entire yung mga nagsusupport sa Arbor Day, iba-ibang mga bansa, no? Ginagawa ito, ini-implement, nagpa-participate every June 25 of the year. June 26 of the year. Okay? Kailan ba? 25? Kailan ba ako nandito? 25, tama. Hindi, 26. Arbor Day yung tree planting, no? Selected employees of the Social Security System Zamboanga branch joined the Arbor Day na Ciudad de Zamboanga Mangrove Tree Planting Activity on June 25, 2026, no? Diyan po yan ginanap sa Logoy, Jutay, Talon-Talon in support of the city government of Zamboanga's environmental conservation efforts. The activity, led by the Office of the City Environment and Natural Resources o OCNR, gathered representatives from various national and local government agencies who planted a total of 8,000 mangrove propagules to help strengthen coastal protection and preserve marine ecosystem. The annual participation of SSS Zamboanga branch forms part of the agency's commitment to environmental stewardship and corporate responsibility. Aside from its regular social security programs and locally initiated community activities, the SSS continues to support initiatives that promote environmental sustainability and contribute to the protection of natural resources for future generations. Okay? Yan po, iilan lang yan kasi nagkataon during weekday, no? May syempre hindi pwedeng buong SSS ang pumunta diyan kay na mas kenkeda na opisina, 'di ba? So it's a small group
but supportive of the mga extracurricular activities, no? At dyan po sila. Ben Priyo kat Ali. Nangyari yan. Kaya maukat sila, no? Well, that's part of it, no? Kasi iba dati sa Pasunangka, di ba? Sa Murok, iba-iba yung mga pinupuntahan, no? Sa Lumayang, no? Yung mga ganyan, no? Iba-iba, no? So, ito na-target ito ngayon sa Talon-Talon. The last time na nagkaroon din sa Talon-Talon, nandiyan ako. So, ito, hindi tayo nakaparticipate. Nasa opisina din tayo, no? Doing our stuff. Pero papasalamat tayo for this small group of people as employees who represented the office. Okay? Then, napag-usapan natin yung Palengke Caravan last week, no? Yan yung topic natin. Although, pwede natin pag-usapan next week yan. Meron tayong Q&A dyan. At nakita natin, aside from the other offices na outside Western Mindanao, nagsimula na si Ipil at saka si Pagadian, no? At kamakailan, last June 29, SS Zamboanga branch set up itong Palengke Caravan, no? Diyan po 'yan sa Tugbungan. Okay? The Social Security System Zamboanga branch conducted the SSS Palengke Caravan at the Tugbungan Flea Market in Barangay Tugbungan, Zamboanga City to bring social security services closer to market vendors, workers, self-employed individuals, and other stakeholders, making SSS programs and frontline services more accessible in their area. As part of the SSS eWheels program, the activity provides on-site assistance on membership registration, My.SSS account services, contribution inquiries, benefit application, and other related transactions. It also forms part of the pension fund's continuing efforts to deliver faster, more convenient, and more accessible services to its members. The activity recorded around 200. More or less lang man siya, no? Kaya at the time na hiningan ko sila ng datos, yan ang binigay nila, no? Na nakapag-serve po sila ng 200 transactions during that one-day caravan, no? Okay. Then, sumunod dyan, yung ating mga kasamahan naman sa legal department, local na. Ito lahat inutusan din sila. Lahat ng mga legal department ng SSS, no? At tayo natutuwa na sila din ay nagkaroon ng itong gusto ko kasi nangyari, no? Nagkaroon po ng support na magpakita rin yung mga kasamahan natin sa legal, no, doon sa ating SSS eWheels program. Itong Palengke Caravan kasi eWheels yan, no? Now, ito pong pag-support ng legal is in line with the recognition or the celebration of the month of June para sa judiciary. Yan dapat ang sineselebrate, na? Yung kalayaan, yung judiciary, hindi yung mga pride na yan, no? Yung mga bahala kayo magalit sa akin, di ba? Sineselebrate natin Pride Month, di ba? Yan yung mga hindi dapat natin tinotolerate, no? That's why ako may kinausap nga ako na pastor. Humingi na ako ng tulong. Sabi ko, pastor, ay may problema ako pero hindi personal, no? That's a concern for the future of my kids, no? I was asking for prayer requests na later on, pag-usapan natin pag may oras pa tayo. Mawawala tayo sa topic. Employees of the Social Security System Zamboanga branch, okay, kasama ang Zamboanga branch dyan, together with personnel from the SSS Mindanao West Legal Department, led by Attorney Cyrene C. Tinay, deployed the SSS eWheels program to the Hall of Justice in Santa Barbara, Zamboanga City, last June 26, 2026, in support of the observance of Judiciary Month. Tanda na, Judiciary Month, hindi The activity brought essential services of the SSS closer to court users, litigants, lawyers, court employees, and the general public through on-site assistance of SS number application, etc., etc., no? Basta yung about SSS sa eWheels yan, nabigyan natin ng assistance, no? And of course, syempre, yung mga legal advice regards sa SS, nandoon din. The initiative forms part of the agency's continuing commitment to making government services more accessible while supporting the objectives of the Unified Legal Aid Service or ULAS and strengthening collaboration with the judiciary. Okay? And finally,
yung Akil Endenantes, no? Na na-flash natin. But of course, yung mga nakikinig sa radyo, it's okay. Yung mga naka-monitor sa atin sa Facebook, yung activity ng SS Pagadian Branch, no, was earlier posted, no? SS Pagadian Branch and the Department of Education Regional Office 9 formally signed a MOA or a Memorandum of Agreement for the implementation of the Kaltas Collect Program last June 30, 2026 at the DepEd Regional Office 9 in Barangay Balintawak, Pagadian City. The partnership will initially benefit 37 job order and contract of service personnel by providing a more convenient and organized way of maintaining their SSS contributions. During the activity, SS Pagadian Branch also conducted an orientation and deployed the SSS eWheels program to assist participants with membership registration, My.SS account services, and other SSS-related transactions. The Kaltas Collect program strengthens Social Security coverage by making it easier for JOs and COS personnel to regularly remit their SSS contributions and remain eligible for SSS benefits and loan privileges. Okay? May marami pa tayong mga activities locally, no? But very similar lang naman sila. Yung race nga hindi natin masyado na cover kasi nga hindi nga tayo participate, no? But this month actually pala, no, I hope to also visit again the branches outside Zamboanga para naman mabigyan ng support, no, yung mga branch na ito. Malaking tulong na rin 'yon, no, na nakakabisita po tayo sa kanila. Okay? Yan, binabasa ko lang kung tama na lahat. Ang oras natin, saktong 2:00 ng hapon. Okay? Huwag po kayong aalis, no? Magbabalik po ang programa nating Ahensya de Konsensya. Diyan lang po kayo. Ano ang sintomas ng sakit na AIDS? Paulit-ulit na lagnat, mabilis na pagbaba ng timbang, labis at hindi maipaliwanag na pagkapagod, matagal na pamamaga ng lymph glands, mga sugat sa bibig, anus o ari, pneumonia at iba pang impeksyon sa baga, diarrhea na tumatagal ng higit sa 1 linggo, red, brown or purplish blotches sa balat, nawalan ng memorya, neurological disorder, at depression. Kung ikaw ay may pagdududa sa iyong health, agad na pumunta sa pinakamalapit na health city office upang magpa-test para sa HIV status. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines. Han, hindi ko maisaksak itong TV natin. Sira na kasi itong electrical cable niya eh. Kapag sinusubukan kong idikit sa saksakan, nag-i-spark. Nako, wag mo na munang isaksak baka mapano ka pa. Wag na rin muna natin itong gamitin sa ngayon. Dadalhin ko na lang ito sa repair shop para maipaayos o mapalitan na. Mabuti pa nga. Mahirap na at baka maging dahilan pa yan ng sunog eh. Iba na yung nakakasiguro tayo. Tama ka, Han. Buti pa ay i-check na rin natin ang electrical wiring ng iba pa nating mga gamit. Tiyakin nating lahat ng appliances natin ay maayos ang connection at kable. Oo, sige Han. I-check na natin ngayon para makasiguro tayong magiging ligtas ang ating pamilya. Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company Philippines. Uy, Mare, di ka maniniwala. Naalala mo si Aling Maria? Yung kapitbahay natin? Yung nakatrabaho sa Saudi? Oo, kumusta na siya? Wala na akong balita sa kanya eh. Naku, kakauwi lang niya last week. Tapos sabi niya, may kilala siyang recruiter. Sabi pa nga niya, kung gusto daw nating mag-abroad, pwede niya tayong tulungan. Mabilis makakaalis, walang poproblemahin, at maaahon natin sa kahirapan ang pamilya natin. Talaga ba? Pangarap ko talagang kumita ng dollars para sa pamilya ko eh. Sigurado kang matutulungan tayo nitong recruiter ha? Sigurado yan. Binigay na ni Aling Maria sa akin ang contact number ni Madam. Siya yung recruiter.
Okay talaga to si Madam kasi mabait daw at maraming koneksyon sa Saudi at Dubai. Sandali lang. Pag-isipan natin itong mabuti. Nasabi ba ni Aling Maria ang detalye ng trabaho, kontrata at mga babayaran bago aalis? Alam niyo naman, maraming mga illegal recruiter. Baka, imbis na magandang buhay para sa pamilya, ay trahedya ang maging bunga nito. Ang nega mo naman. Sure ako dito. Okay na to. Wait lang. Huwag makontento sa okay na to, lalo na kung tungkol sa pagtatrabaho abroad. Alamin ang tabang proseso ng pag-abroad. Huwag basta maniwala sa mga pangako para hindi maging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Protect yourself, protect your family, and protect your future. Bago maniwala sa nagsasabing okay na to, bumisita sa Department of Migrant Workers o DMW para sigurado ka. Bisitahin ang kanilang official website o tumawag sa kanilang hotline. Your safety and your future are worth more than empty promises. Don't take the risk. Be informed. Be safe. Ang paalalang ito ay hatid ng Department of Migrant Workers Region 9 at ng 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino. Nagbabalik po ang Ahensya de Konsensya. Kasama niyo pa rin ang Social Security System at ako pa rin ang inyong lingkod, sa servidor, Barkadang Nap Rabanal II. Kayo po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Ang DXAS, FYI, ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. So bago tayo nag-break, pinag-usapan natin yung mga iba't ibang activities ng SSS branches under Western Mindanao Division. Okay? Pero ako, maghihingi ako ng paumanhin dahil hindi ko pala nabanggit yung topic natin ngayon. Masyado ako na-excite. Ang topic natin ngayon ay tungkol doon sa pagbisita ni SSS President and Chief Executive Officer Robert Joseph Declaro sa Switzerland, Geneva, Geneva, Switzerland, no? Doon para sa ISSA, no, na mga activities, no? Actually siya, meron din kasama na isang commissioner para i-represent po yung SSS. Okay? So, ito po ay pag-uusapan natin, bibilisan lang natin dahil magkakaroon naman kayo ng idea bakit may ganito. Tapos niyan, babasahin natin yung press release naman related, no? Dahil ito naman ay para sa mga OFW or yung mga nagawa natin abroad, no? At yung content naman na ito about the ISSA Annual Conference dyan sa Geneva, Switzerland ay makikita niyo po sa Philippine Social Security System na mga social media accounts. Okay? In sequence, I believe 2 days ang activity na ito, no? Last June 22 and June 23. Okay? SSS PCO Robert Joseph M. Declaro and Social Security Commission Commissioner Victor A. Limlingan represented the Philippines at the 133rd Bureau meeting of the International Social Security Association or ISSA or ISA in Geneva, Switzerland. The Philippines is represented in the ISSA by 3 member institutions. Okay? SSS, GSIS, at saka PhilHealth. Currently, PCO Declaro serves on the ISSA Bureau, holding one of the 2 seats allocated to Southeast Asia. This role enables the Philippines
to actively contribute to discussions that help shape the future of social security worldwide. Okay? So ito ginagawa ng SSS is ensuring yung mare-represent tayo ng maayos with regards to Social Security Administration at yung mga best practices o yung mga innovations either ma-share natin o ma-share nila sa atin, no? During the meeting, participants reviewed the ISSA's priorities and key initiatives. It also served as a platform for Social Security leaders to share experiences and discuss emerging issues affecting social protection systems. One of the highlights was a presentation by the International Labor Organization or ILO on the Convention concerning decent work in the platform economy. Ito medyo bago ito sa akin, no, yung salitang ito, or baka matagal na pero hindi lang tayo dito sa Pilipinas medyo exposed to this particular thing, no? The presentation explored both the opportunities and challenges of extending social protection coverage to platform workers. Through its active participation in the ISSA, the SSS gains valuable insights into global best practices, yan yung sinasabi ko kanina, governance standards, and innovative approaches in Social Security Administration. These insights help improve SSS programs and services, strengthen institutional governance, and support its commitment to providing responsive and sustainable social security protection for Filipino workers and their families. Okay? Then the following day, nagpatuloy itong activity na ito. Both our PCO, okay, si PCO Declaro and Commissioner Limlingan met with their counterparts from the Middle East and India to discuss initiatives aimed at strengthening social protection for Filipino migrant workers on day 2 of the 133rd ISSA Bureau meeting held in Geneva, Switzerland. The discussions focus on fostering international cooperation and advancing programs that promote greater social security access and protection for OFWs. Then, ang sumunod po ay yung on the same day, both our leaders joined the Philippine delegation at the World Trade Organization for activities related to the country's 6th Trade Policy Review. The engagement followed their attendance at the 133rd Bureau meeting of the International Social Security Association or ISSA, reaffirming the Social Security System's commitment to advancing social security administration through international cooperation and the exchange of global best practices. So sa makatuwid, itong pag-a-attend natin nito, okay, ni PCO, ay hindi agad natin nakikita yung epekto, no? Initially, sabihin, oy teka, nandun na naman si PCO. No, hindi ganun talaga, no? Yan trabaho niya. But he is bringing, no, on the table yung mga best practices natin, at the same time other countries na may SSS or Social Security Administration ay also doing the same. Tapos nagko-compare, nagtitinginan ng mga best practices, naghihiraman, 'di ba? Para naman ma-improve kung ano ang kailangan natin ma-improve, no? For example, dati wala tayong unemployment benefit, no? But other countries na mayroong Social Security itong programs, may mga unemployment. So, napapattern natin, nakukuha natin yan. At ngayon, ini-implement na natin. Diba? So, ganyan yan, no? At saka iba pa, yung mga innovations like paggamit ng mga online services. Who knows, soon, yung mga countries na gumagamit ng AI, siguro, no? Sa kanilang programa, baka i-adapt din natin, no? Yung mga ganyan, no? Kaya sabi ko, hindi agad natin nakikita yung impact, no? It takes some time, no? Kasi nga, pag-uusapan niya ng presidente at ng komisyon. Okay? Tapos titingnan natin kung paano yan medyo mas ma-cascade, ma-implement, ma-adapt, etc., etc. Okay?
Ganon po yan. Now, puntahan po natin yung ating press release, kamakailan lang, tungkol sa SSS at saka mga kasamahan natin na OFWs. Okay? May pamagat po itong SSS, Saudi-based PhilCom organization to boost SSS coverage among overseas Filipino workers. May tumatawag sa atin, bababaan natin ng volume. Hindi pa oras para ako ay tawagan. Baka package, parcel. Sir, Janet Tuki, kabartalya ka na kasa. No? Relate? Okay. SSS and OFW Council of Leaders signed a Memorandum of Understanding or MOU on June 22, 2026 to promote social security coverage among overseas Filipino workers in Saudi Arabia and their families as part of the SSS effort to expand membership among OFWs in the Middle East. OFW Council of Leaders Director General Mofida R. Daknash, siya yung third from the left. No? Kanya man, no? Posted niya ba? LD aton po ito, no? Okay. Third from the left. So, bilangin nyo na lang, ha? First, second, third. Oh. Kasama dyan si SSS Vice President for Asia, Americas, and Pacific Operations Division, Paul Eric D. Manalo. Okay. Fourth from the left siya, led the signing of the MOU, which mobilizes more than 100 Filipino group leaders in Saudi Arabia to encourage migrant workers to become SS members and secure social protection for themselves and their families. Also present during the MOU signing were OFW Council of Leaders member Ruby Dizon, siya po yung pangalawa, together with other SSS officials, Acting Executive Vice President for Branch Operations Sector, Antonio S. Agrabioso, siya po yung 6 from the left. Actually, siya yung pang 6, no? Pagbilangin mo, sana the rightmost. Acting Vice President for Middle East and Europe Operations Division, Robert V. Roldan, siya ang pinakauna sa nakatayo dyan. And OFW or Overseas Filipino Workers Management Department Manager 3, Francis Paulo P. Lazaro. O, siya ang pang-5. Manalo said the MOU signing marks a milestone as the OFW Council of Leaders is the first Filipino community group network in the Middle East to enter a formal partnership with the SSS to promote its programs and services. Okay? Malaki po kasi ang challenge din, no? Ng SSS, ng ating OWA, o kung sino man, anong opisina man ang umahawak sa mga ganitong activities ng OFW natin na to ensure protected sila, meron silang SSS, no? Naka-register sila, namo-monitor sila. Kasi ang iba talaga ay hindi dumadaan sa proper channels, no? Para sila ay mag-ibang bansa. Tendency, pag nasa ibang bansa sila, hindi naman din talaga sila nakakapag-remit ng maayos sa SSS, no? Wala silang registration, no? And challenge yan, katulad dati, ako po every Friday afternoon, meron po akong speaking engagement diyan po sa OWA sa tinatawag nating PDOS, no? Or yung Pre-Departure Orientation Seminar. So ibig sabihin, pagkausap natin yung mga applicants na most likely ay mangingibang bansa na, magkakaroon sila ng orientation. At yung orientation na ito ay for pre-departure. So, bago pa sila aalis, mangingibang bansa, dapat alam na nila. Dapat na SSS, dapat may PhilHealth, dapat ganito, nagbabayad kayo, dapat ito, alam nyo yan, no? So, ang trabaho ng SS doon to inform them, no? Na kailangan magpa-member po kayo. Although that time, talagang voluntary yan, no? Hindi sa pilitan. But, pinapakita natin, ginagawa natin ang lahat na makakaya natin na to inform our OFWs, future OFWs, and even currently working abroad, kung gaano ka-importante, no? So, dito sa mga ganitong mga salo-salo o ganitong mga activities, ganitong get-together o ganitong mga meeting, talagang ina-emphasize natin, ayaw natin may maiwan na OFW dyan. Kaya we hope that
may mga result, no, positive result, no, ang lumabas, no, makikita natin aangat yung mga registration ng mga OFWs, dadami po yung mga members natin, no, dahil sooner or later, gaya ng pag-explain ko, no, during this mga PDOS, hindi naman lifetime sila nandyan sa ibang bansa. Uuwi at uuwi yan. At gusto natin pag uwi nila, syempre ang iba sa kanila hindi yan marunong sa negosyo, di ba? Kaya imbyak-imbya naman sila senaki, di ba? Pagdating dito, dapat marunong sila mag-manage ng pera. Pag hindi nila ma-manage, yun, delikado. Ubus yan, no? Bolbe sila ki, imbyak-imbya sen, pensaba sila Grande Alcasa. Bahay kubo pa rin, di ba? Ganun yun. Kasi niloko sila, di ba? Yung mga anak, hindi nag-aaral ng maayos. Di ba? Yung mga ganun. So, tayo, dun sa PDOS, part na yan ng pag-i-inform sa kanila, no? That, dapat marunong kayo mag-invest. Put it sa SSS, put it sa PhilHealth, put it in the bank, etc., etc. Yan. Okay. Anyway, pinapalalahanan din natin ang ating mga tagapakinig, tagapanood, aking mga scam, no? Man-flash lang kita, no? Kay itong scam po kasi tan-evolve yun no? Ngayon nga ibang scam yung nag-ghost kayo. Iba rin yun. Pinapakilig kayo tapos iniiwan kayo sa air. Iba yun. Itong scam na tinutukoy natin, these are very manipulative in a sense na at the end of the day, may iwan na lang kayong luhaan dahil nakuha na yung pera ninyo, di ba? Na hack yung account ninyo. Ang dami niyan. Dati yung mga typical na scamming lang, kinakausap ka lang, no? Na-scam ka na. Ngayon marami na, may pa-text, merong pa-email, meron sa group chat, 'di ba? Yung mga sabi nga nila sa online may mga phishing, 'di ba? May mga vishing, yung vishing bago 'yan, no? May nagvi-video na ngayon, video call, ha? Meron yung audio na tawag na kung saan parang nakukuha nila yung boses ng mga pamilya nyo. Siguro, chine ba sa recording, tan AI? Di ba? So, akala mo, yun na. Ang gagaling kasi, ang gagaling. Ang sa atin dito is that, paano natin maiwasan ito is, number one, para sa akin, with regard to the excess context, huwag kayong pumatol. Okay? Chine lama, na ay mag-message, na ay manawag, usually tatawag, sasabihin, tungkol ito doon, sinaplayan mong ganito. Kasi nga nakita kayo online. Sumali kayo sa group chat, nandun kayo sa live streaming ng isa, nagtatanong. Kasi nga, hindi kayo pumunta sa legit na SSS. Yan post ang sina, ibibigay na yung 1,000 pension. Doon na kayo nag-chat. Naniwala na kayo. So yung mga scammer, silensyo lang mga snipers binabasa na STO. Biya te. Klaro te, single mom. Yung mga gano'n, alam nila minomonitor kasi pag kiniklik, lumalabas yung account nyo. So marunong ngayon silang dumiskarte. So alam nila yung strategy paano lapitan ka. Kung nakita nila, sir, ma'am, kasi sa group chat or sa live streaming na hindi naman legit, nag-follow up ka doon. Ma'am, ang tagal pumasok ng pension. Kami ngayon, kung akong scammer, pension tabus ka. Yung isa naman, tagal pumasok ng loan. Loan kay Leta. So, ang gagawin ko i-message ka, gagawa ako ng account. Ganon yan. Tatawagan ka kasi naglagay ka ng mobile number mo. Then, I'll pretend to be an SS employee. So, iwasan natin yan. Kasi nga, una sa lahat, pag may nag-text, may nag-message, may tumawag, tapos wala ka naman talagang ginawa, no? Like, hindi ka naman nag-transact sa SSS, natural. Impostor yan. Scammer yan. Putol ka agad. Cut. Or, pwede mong lokohin din. Pautakan na lang. You can report it to our office. You can bring it to the PNP, to the cybercrime, to the NBI. Para lang naman at least natulungan na mabawasan to. Hindi talaga hindi talaga ito ma-eliminate thoroughly. Pero kahit papaano, baka magkaroon ng lead, no? Baka ito ay isang malaking sindikato, no? Nagkataon na tamaan natin yung isa, nasumbong, tapos nung binisita ni raid o anuman, nandoon silang lahat. Hindi natin masabi. Kaya tulungan nyo na lang po kami. Dahil ito ay hindi lang doon sa mga nabibiktima sa SSS. Ang dami na nilang binibiktima. Ang dami.
Kaya nga minsan nga makikita nyo sa online, type nyo lang Elon Musk, type nyo ha. Ang daming Facebook account ni Elon Musk, tapos sasabihin doon, nagbibigay ng ayuda. Ha? Imagine, yung mga ganon, si Mark Zuckerberg, bibigay doon ng tulong. Ang daming nako-comment ng mga Pinoy doon. Di ba? Actually, humihingi lang ng engagement yan, ng mga likes, ng mga views. Isasabi doon, if you'd like gift from me, type gift. O mag-type ka ng gift sa comment, ang dami nun. So, ibig sabihin, tumataas yung engagement niya. Ang daming ganyan. So, iwasan natin na patulan itong mga ganito dahil if something is too good to be true, most likely it's not true. Okay? Sabi ko kanina, may nabiktima kilala ko Very close to me na biktima. Nagpadala through GCash kasi idodoblehin daw yung pera. Typical Encina. Nice Encina. Kahit saan kayo pumunta, wala yung magsasabi na, wala talagang magbibigay ng double your money ASAP. Walang ganyan. Kasi kung may ganyan, sila lang mismo el ase, di ba? Common sense, di ba? Common sense lang. Largo pa mi ora, 2:24. Ito lang yung nabanggit ko kanina earlier. Gaya, di ba, sabi ko, even if we talk about the social security system, the Christian part of me will always have a way, no, to share something. Kasi nga, ako nagpapasalamat, July na. Hindi July na, July na. Kasi nga, tapos na yung June. Ang daming kalasoang lumabas nitong June. Ang daming kalokohan na lumabas nitong June. Especially that Pride Month celebration, no? Bahala na ako ma-cancel ninyo o ano man, i-bash nyo ako. I don't care, no? Kasi nga, sabi ko, tayo po ay bilang Kristiyano, dapat i-uphold natin yung truth. Kung ano nasa Biblia. Si Adam at si Eva, no? Ganyan yan kasimple, di ba? Adam and Eve, hindi Adam and Steve. No tayo, no to same sex marriage. Ang dami pa. Even yung transgenderism, di ba? Talagang ipag-pray po natin yan. Ba't ko sinabi ito? Because I really felt alarmed talaga kasi unlike some of you, yung mga anak po ninyo may isip na, malalaki na, pwede nang mag-discern, pwede nang mag-research, pwede nang magdesisyon sa buhay nila ng tama o mali. Yung kami, mga bata-bata pa, sanggol pa yung iba na mga anak, takot kami na yung mga paaralan na ito na hindi po quote-unquote na Christian yung values nila, they will just accept. Like the UP, bahala kayo dyan. Di ba? Grabe yung kanilang indoctrination doon, no? Against the Bible ang teachings and very risky, no? Para malaman ng ating mga 6-year-old, 7-year-old, 4-year-old na mga bata. Very risky. So I approached a pastor, I sent a message, sabi ko, please tulungan niyo po ako for a prayer request. At bukas magkakaroon kami sa bahay ng home builders, parang Bible study, pero hindi na sa Bible. It's more of a sharing sa mga couples. And I'll share it again because I'm asking, on my part, sabi namin is, parang ginagawa namin sa SSS, nagkakampanya kami. Diba? We go to one barangay, we bring the e-wheels program. Ganun yung gusto kong i-adapt. Kaya sabi ko, nakaka-relay ako dito. Gagawin natin yan. One home at a time, one church at a time, one community at a time. And I'm asking on my part, so of course iba-iba tayong mga denomination. I'm talking to my pastor. Sabi ko, tulungan mo ako magkaroon tayo ng isang prayer request for leaders of our Kamakop and other religious organization, whether Christians or Muslims, against itong mga Soji bill na to, mga Charmaine na ito, di ba? Puro kalokohan yan. So, right now, I'm asking also all our viewers, all our listeners, na samahan po tayo sa ganitong klaseng prayer, no? Kasi sooner, hindi natin alam, baka matulad tayo sa mga western countries na laganap po talaga, no? Yung mental na illness na kung tawagin nila na ito, no? So this is may disclaimer, disclaimer, walang kinalaman yung istasyon kasi baka ma-cancel. Ako po personally yan, it's my point, I'm sharing to you as part of my Christian life na gusto ko po na ma-maintain natin yung isang conservative na bansa, na race kumbaga o anuman.
na pre-preserve natin yung mga biblical teachings, 'di ba? Napakasimple lang naman, no? Wag naman nilang tayong pahirapan pa, no, sa mga iyan kasi halata naman, no, na kung ano ang gustong gawin ng mga ilang politiko diyan na naka-rainbow, ha? Yung rainbow nila is pride. Yung rainbow natin is hope. Tandaan niyo 'yan. Okay? Ganun lang po kasimple. So, thank you very much sa lahat ng mga tumutok sa atin at nakinig sa ating programa. Pinapasalamatan natin ang ating mga PA. Okay? Sino nga po yung ating PA? Oh, si AJ. Bagong kasama natin. Siguro, pang night shift. joke lang. Kasi si Kuya Meng, si Kuya Fons wala dito. Maraming salamat po sa suporta po niyo sa SSS. Of course, ganun din kay Ma'am Sara, kay Robin, kay Ma'am Dang. Of course, sa ating SM, sa suporta sa SSS, na meron po tayong platform dito na magagamit para ibigay yung mga impormasyon ng SSS, the benefits and the programs to the public. Maraming salamat po. Pinapasalamatan ko rin yung mga kasamahan natin sa SSS, lalong-lalo na ang ating acting branch head or acting head ng Zamboanga branch, si Atty. Jacinto Filisarta, acting head ng Mindanao West Division, si Ma'am Irene Laksamana, at saka ang ating senior vice president, si Dr. Leilani Benijan. At sa mga kasama natin sa Media Affairs Department and Public Affairs Special Division, Events Division, thank you very much. Wag po kayong aalis at pagpatuloy natin ang ating mga programa dito, ang Doctors Online. Magkarinig nga muli tayo sa Ahensya de Konsensya mula 1:30 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Tandaan nyo po itong Ahensya de Konsensya ang magiging kasama nyo sa pagtatuguyod ng tapat at mahusay na serbisyo publiko. Ako yung lingkod, Desas Servidor, Desas Barkada Naprabanal, Second, ang Senior Communications Analyst ng SSS Mindanao West Division. Teka, gusto kong squeezing. May Buenas tardes, Sir Nab. Zenaida Estrada. Ay, si ma'am. Thank you very much. Late na po kayo nag-message pero binanggit ko pa rin kayo special mention. So kita-kita po tayo next week. God willing, dito pa rin sa ating paboritong programa. Every Thursday from 1:30 to 2:30, Ahensya de Konsensya. Ito si Barkadang Naprabanal. Once again, saying bye-bye. Huwag niyo pong kalimutan. Laging tandaan, basta Huwebes, SSS. Bye-bye. God bless. Peace. Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Konsensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625.